Shout out sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa paghihintay ng ating mga weekly uploads. Ang nakaraan. Natapos na nga ang unang pagsubok, at sa ngayon ay nakapasa na rin si Mokyo-chon, na hindi pa rin alam kung ano ang kanyang kakaharapin. Nagtipon-tipon na nga ang lahat ng mga taong nakapasa sa unang pagsubok, at makikitang lahat sila ay mga confused, dahil sinasabi ng Corpse Blood Valley leader na sa ngayon, ay magsisimula na ang ikalawang pagsubok. At nagrereklamo naman agad ang ibang mga kasali dito, dahil napakadali naman nilang sinimulan agad, at sila ay pagod na pagod pa dahil katatapos pa lang ng unang pagsubok. Sobrang shock pa din naman si Mokyo-chon, dahil saktong-sakto lang na nakapasa siya. At bigla naman din silang pinatigil ng Corpse Blood Valley leader, sa pamamagitan ng kanyang pagsaway sa mga ito. Ngunit wala naman ding magagawa ang mga kasali sa ngayon, at napipilitan na lang din silang makinig. At sinimulan na nga ng Corpse Blood Valley leader, na sabihin sa kanila kung ano ang kanilang gagawin sa ikalawang pagsubok, at dagdag pa nito na napakasimple lang ng trial ngayon. Sinabi pa niya na simula ngayon, hanggang sa pagtaas ng araw ay kinakailangan nilang makasurvive sa bundok na yon, habang tinuturo naman niya kung saang parte ng bundok sila pupunta. Napatingin naman ang mga tao sa lugar na ito, at wala naman din masyadong ekspresyon si Mok Jong-won sa mga bundok na ito. Makikitang ang bundok ay nasa itaas ng bangin at napakatarik pa. Ngunit nagdududa naman ang mga tao sa pagsubok na ito, dahil ang kinakailangan lang nila ay mag-survive, at napasabi pa nga ang isa na hindi ba ay napakadali lang nitong ipasa. At bigla naman ding sumagot sa kanila ang Corpse Blood Valley leader, na tama ang kanilang hinala, hindi lang ganun kadali ang kanilang gagawin kundi ay mayroong pang iba, kaya't nagulat na naman ang mga kalahok dito. Dagdag pa ng leader na mayroong 40 mga pulang flag na nakakalat sa mga bundok na ito, at ang kanilang gagawin lamang ay dapat ay nasa tabi sila ng mga flag na ito kapag tumaas na ang araw, at dapat ay 8 tao lamang ang nasa tabi ng mga flag na yon. Na walang labis at walang kulang, habang parang may pagbabanta naman sa kanyang tinig at inulit pa nito na eksaktong 8 lamang dapat. At kapag hindi nila nasunod ang mga kondisyon na ito ay siguradong out na sila. Habang kinakabahan naman si Yochon ay napaisip siya na bakit 40 mga flag lamang ang naduroon. Ngunit mayroon namang 500 na total na mga tao ang nandirito ngayon, at ang ibig sabihin lang nito ay 320 lamang ang makakapasa sa kanila sa ikalawang pagsubok na ito. At ngayon ang mga tao ay nakakaintindi na kung ano ang kanilang dapat gawin, na kahit nung una pa lang ay ang ginawa nila ay pinagpapapatay ang bawat isa. Kaya't naiinis na lang si Yochon sa mga nangyayari ngayon. Kaya't ang hinuha niya ngayon na silang lahat ay mag-aaway-away at ito ay isang team fight. Na kung saan agawin nila ang mga flag ng ibang grupo, habang pinoprotektahan nila ang kanila. At in-announce naman agad ng Corpse Blood Valley leader, na simulan na nila ang kanilang dapat gawin. Habang tensyonado naman ang lahat sa mga nangyayari, makikitang ang mga tao ay nagkukumpulan na. Napansin na naman agad ni Kalbo na ang mga tao ay nagsisimula ng maggrupo-grupo, at wala naman siyang pakialam dito. Hanggang may nagtanong sa kanya kung siya ba ay taga Scarlet Death Valley, at hinimok siyang sumali sa kanilang grupo, at nabigla naman dito si Kalbo dahil sa biglaan niyang pagsulpot. Nag-isip-isip siya habang tinitignan ang pagmumukha ng lalaki, at nasabi niya sa kanyang sarili na hindi niya ito naaalala. Kaya't galit siya at aroganting pinaalis ito. Kung hindi niya ito maalala, ay ang ibig sabihin lang nito ay hindi siya nag-perform ng maganda sa unang pagsubok, at hindi na niya kailangang maging kagrupo pa ang mga taong ito. Ang pinakamahalaga naman sa ikalawang pagsubok ay ang teamwork. At ang ibig sabihin lang nito na magiging mas pabor sa kanya, na makipagrupo sa mga taong nakapasa ng mas maaga kaysa sa iba, kahit ano paman, na maging sa skill o sa kanilang lakas man. Hanggang sa di kalaunan, ay may nakita siyang isang lalaki, at tinanong niya ito bigla, nasabi pa niya na kung ito ba ay ang taong nanggaling sa Baekhyun sect, at napatingin naman agad ito sa kanya. At prenangka naman agad ni Kalbo ang lalaki, at sinabi niyang ang pinakamahalaga sa pagsubok na ito ay kanilang teamwork, dapat lang silang maging magkagrupo,
dahil parehas din silang malakas. Wala naman ding imik ang taong galing sa Baekhyun sect, at medyo iba ang tingin nito sa kalbo. Bigla itong napaisip at napasabing tama lahat ng kanyang mga sinabi. At napangiti naman agad si kalbo, at dahil dito inaasahan niyang maging magkagrupo na silang dalawa. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay sinabi nito na ayaw niya. Kaya't nabigla si kalbo sa sagot niyang ito. Napasabi din naman ang lalaking galing sa Baekhyun sect na hindi pa naman huli na makahanap ng kagrupo kapag nakahanap na siya ng flag, at nasabi pa niya sa kanyang sarili na siguradong magkakalaban din sila sa huli, kaya't marapat lang na itago niya muna ang kanyang secret technique dito. Bigla din namang nagalit si kalbo dahil sa hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari, at sinabing magsisisi siya sa kanyang ginawa. Bigla naman siyang sinagot ng lalaki, at sinabi nito na tignan na lang nila kung ano ang mga susunod na mangyayari. Bigla naman ding tinanong ni kalbo ang babaeng taga Moa House, ngunit hindi pa siya natatapos magsalita, ay sinabi nito na umalis siya at huwag itong istorbohin. Kaya't dahil dito ay nagalit si kalbo dahil sa patuloy nilang pagtanggi sa kanyang alok sa kanila. Bigla naman siyang napalingon dahil may tumawag sa kanyang pangalan, at dito ay makikita si Jungwon. Sabi nito na gusto niyang maging kagrupo siya, kaya't hindi ito makapaniwala sa sinasabi ni Jungwon. At bigla namang napaisip si kalbo na hindi niya akalain na uunahan siya nitong lapitan, at nagtataka siya kung pareho ba ang kanilang iniisip o baka mayroon pa itong ibang plano sa kanya. Sa katunayan ay napapaisip siyang maganda ang mga nangyayari dahil si Jungwon ang nanguna sa unang pagsubok na ginanap kani-kanina pa lamang. Ngunit mayroon siyang problema, at habang iniisip niya ito, ay nakikita niya ang ngiti ni Jungwon habang naghihintay na kamayan siya nito. At bigla naman ding humindi si kalbo sa offer ni Jungwon dahil parang nararamdaman niya na mayroong kakaiba at masama ang plano nito. At habang papalayo si kalbo ay bigla namang nagsalita ang Blue Spirit, at sinabi niyang siya ay hindi nito tinanggap na kagrupo, at kasabay nito ay nanghihinayang naman si Jungwon. Ang iniisip naman ng Blue Spirit ay baka natatakot ang mga tao sa kanya dahil sa ginawa niya sa unang pagsubok, kaya't walang sino man ang gustong maging kagrupo siya baka kung ano lang ang gawin niya sa kanila. Patuloy pa din ang panghihinayang ni Jungwon dahil napornada ang kanyang plano, at si kalbo ang gusto niyang unang patayin sa ikalawang pagsubok. Ngunit bigla naman din siyang nilapitan ng isang lalaki, kaya't napalingon na lang ang ating bida dito. Sinabi ng taong ito na kung gusto ba niyang maging kagrupo sila dahil kulang ang mga ito ng isa pa, kaya't gusto niyang pag-isipan ito ni Jungwon ng mabuti. At sa gitna naman ng mga taong ito ay makikita ang isang babae na kumakaway sa kanya, at mayroon pa itong ngiti sa kanyang mga labi. At bigla naman ding napangiti si Jungwon at sinabing pumapayag siya sa kanilang offer sa kanya. At sa mga pangyayaring ito, makikita naman sa di kalayuan si Mokyo-chun, at napapaisip na mabuti at si Jungwon ay nakakuha na agad ng mga kagrupo. Hindi naman na niya ito papansinin dahil alam niyang makakaya nitong depensahan ang kanyang sarili, at mayroon din namang kagrupo na si Yuchan, at sa kahit ano pa mang mga sitwasyon ang mangyari ay sisiguraduhin niyang makakaligtas siya dito. At sa mga sandaling iyon naman ay maririnig ang malalakas na paghampas sa mga tambol, at iyon na nga ang hudyat para magsimula ang ikalawang pagsubok ng mga natitirang kalahok. At habang nag-uusap-usap naman ang mga gwardya, ay kinaawaan nila ang mga ito, dahil maihahambing nila na mas madali lang pala ang unang pagsubok kaysa ngayon, at dagdag pa niya ay mag-ingat na lang silang lahat. Habang binabaybay naman nila ang bundok na tinuro ng Corpse Blood Valley leader, ay bigla namang napatingin ang isang lalaki sa likuran niya, at ito ay si Jungwon. Tinanong naman nito si Soa na kung bakit niya ginustong kunin si Jungwon para maging kagrupo nila, at makikita namang may ngiti sa mga labi ng babaeng ito. Dumagdag naman ang lalaki na nag-recruit kay Jungwon, at sinabi niya na ang ibang mga tao ay hindi nga pinapansin ang taong iyon, at bakit pa sila ang kumuha sa kanya. At habang naglalakad sila ay napatawa naman si Soa, at sinabi niyang kung natatakot ba ito kay Jungwon, at hindi niya pinapagalala ang mga kagrupo niya dahil siya na ang bahala sa mga susunod na gagawin. At patuloy pang sinabi ni Soa
na ang ibang mga tanga ay ayaw nilang kunin si Jungwon, ngunit sa kanila ay magiging malaking tulong ito, sapagkat kapag kasama nila si Jungwon ay walang magtatangka ng masama sa kanila. At ang mga plano ng babaeng ito ay gamitin lang si Jungwon, at pagtapos na ang lahat ay iwan nila ito kapag tumaas na ang araw. Ang plano nila ay mayroon silang pasusundin na isang tao sa di kalayuan, at dahil 8 lang ang kinakailangang makapunta sa flag, ito ang kukumpleto sa kanila kapag pinatay nila si Jungwon. At dahil nag-isa lang siya at 7 sila sa kanyang tabi, ay wala na itong magagawa, at lalong-lalo pa na silang lahat ay nakablock ang energy kaya't luging-lugi ito sa kanila. At sinabi pa ni Soa, habang nakatingin kay Jungwon, na ang kanilang mga plano ay perpektong-perpekto. Ngunit habang tinitignan niya pa ito, ay bigla naman siyang nakaramdam ng panghihinayang. At nabibighani siya sa mukha ni Jungwon, kaya't sayang naman kung papatayin nila agad ito. At ang ginawa niya ay landiin na lang muna ito, bigla naman din siyang tumabi kay Jungwon at sinabing napakagaling nito sa unang pagsubok at tinanong pa niya kung taga saan ito. At patuloy pa din ang pag-isip ni Soa, na dahil lalaki si Jungwon ay maaakit ito sa kanyang panglalandi, habang pinipilit niyang sabihin ni Jungwon na gusto din siya nito. Kaya't nagalit naman ang ibang mga lalaki na kagrupo niya, at ang mga ito ay maaaring naakit din ni Soa. Ngunit napapaisip naman ang babae na bakit hindi ito naakit sa kanyang mga ginagawa ngayon. At dinagdagan pa niya sa kanyang mga plano na papaselos niya ang ibang mga lalaki para sila ay mas maging sunod-sunuran sa kanya. Ngunit bigla naman siyang inakbayan ni Jungwon at sinabing gusto niya din si Soa. At habang patuloy pa ding sinasabi ni Jungwon na gusto nga niya ang babaeng ito, ay napapaisip si Soa na ang tapang nga ni Jungwon para sa kanyang mga salita. Ngunit bigla siyang nagulat nang marinig niya kay Jungwon na mahal siya nito, at mahal na mahal din niya ang mga taong nasa harapan nila, kaya't nagtataka ang babae kung bakit niya ito nasabi, pati na din ang iba pang mga lalaking kagrupo niya. At dagdag pa ni Jungwon na mas lalo niyang minahal silang lahat dahil lumapit ito sa kanya, habang binali naman nito ang leeg ni Soa na nagdahilan ng pagkamatay ng babae. Kaya't nagulat na lang ang ibang mga lalaki, habang itinapon naman ni Jungwon ang bangkay ni Soa. At sa mga oras na ito, ay nararamdaman na nila kung gaano kabaliw si Jungwon at dapat na silang mag-ingat dito. At sa mga oras na ito, ay biglang nabalot ng kakaibang aura ang paligid. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ngayon ng kakaibang takot, habang si Jungwon naman ay natutuwa dahil sa ngayon ay oras na ng kanyang pananghalian. Kaya takot na takot ang mga ito habang tinitignan si Jungwon. At sa lahat ng mga nangyayaring ito, ay napapasabi na lang ang ating bida na salamat sa mga naihandang pagkain, at siya ay makakakuha na naman ng maraming dark energy.